Kung worth it pa ba ang pagka-Canada, kailangan lang ng lakasan ng loob. Dami nang nagbago dito sa Canada. Good morning! Good morning, Baba! She's learning to walk. She's learning to walk. Say good morning. Good morning. Guys, good morning. Nasa house lang kami. Aalis kami mamaya. Punta kami city. Pakita mo sa kanila. Close, open. Clap your hands. Clap, clap, clap. Close, open. Pouty lips. Pouty lips. Yay! Bravo! Clap your hands. Clap, clap, clap. Na. Guys, papunta kami ngayon sa Costco kasi may mga bibilhin lang si Daddy na doon lang namin mabibili na mas mura. So, pabiyahe kami ng city. Kami lang tatlo, ako, si Elisha, at saka si Daddy kasi si Ethan ay nasa school. Costco! Ellie! Oh, sige. Paano ba? This one? Okay. Yay! Elisha! Ano yan? Kay kuya yan oh. Kay kuya. So, pauwi na kami. Saglit na kami sa Costco kasi yung anak ko, yung panganay namin is susunduin namin sa bahay. Uwi niya kasi is 3:30. So, 1 hour yung biyahe namin from city to sa amin. So, pauwi na din kami. Sinama namin kanina si mama. Tapos, yan, dito pa kami nagpapagas. Gas ngayon ay 1.30, 1.9. Medyo bumaba. Sana ay bababa pa siya kasi ang mahal talaga ng gasolina ngayon. Hi guys, bahay na kami. Daddy ay mag-iigib ng tubig. So, si Daddy kasi nag-iigib siya ng tubig, mineral water kasi maati yung tiyan ko and acidic kasi ako eh. Kapag umiinom ako ng tap water, talagang parang gumagrabe yung acid ko. Hindi ako nakakahinga sa gabi. Kaya kawawa si Daddy, lagi siya nagbubuhat ng tubig. But, malapit lang naman dito. Dito is, merong igiba ng tubig. Ikaw yung self-service siya. Ikaw yung, mag-iigib. And ikaw din yung maglilinis ng bote. Pwede mo din palitan yung bote if ever na gusto mong ipalinis talaga sa tindahan. So, susunduin muna niya si kuya kasi wala na naman kami ngayon. And baka maambunan ang kuya namin. Ako sumama kasi nakakapagod na lumabas at saka medyo malamig na din sa labas. Kaya sabi ko dito na lang kami sa bahay ni Elisha. So nanonood lang kami ng TV. Siguro mamaya maglalaba ako, depende kung hindi ako tatama rin. Sa mga may nagtatanong na kung worth it pa ba ang pagka-Canada, ang masasabi ko lang is yes. Para sa akin, worth it pa din. But too much risky na siya. Worth it siya at the end of the day, pero risky na siya kasi nga ang dami nang nagbago ng mga processing ng Canada ngayon and sobrang naghigpit na sila. Kaya nga kailangan lang ng lakasan ng loob pagka punta dito sa Canada kasi pag wala kang lakas ng loob talaga, susugal ka kasi talaga susugal ka na
hindi kasi ibig sabihin na pagka maging student ka dito or magiging ano yung status mo dito is ano na yun ng PR. Parang kasiguraduhan na yun na ma-PR ka. Hindi po ganun ang sistema. Pwede ka pa din mapauwi sa Pilipinas or saan ka galing. Kaya kung gusto mo talagang sumugal, like yung sugal talaga na gusto mo na dito is worth it talaga siya dito sa Canada. But advice ko lang is kung pupunta talaga kayo dito, pag-aralan nyo talaga mabuti kung saan kayo mas mabilis ma-PR. Huwag yung kung saan kayo mas mabilis makapasok. Di bali nang may IELTS or may mahigpit konti yung province na papasukan nyo. Basta at the end of the day, ma-PR kayo sa province na yon. Kasi yun lang naman ang goal natin ma-PR tayo dito sa Canada lahat. Pero ngayon kasi na ang dami nang nagbago dito sa Canada and hindi ko na talaga alam kung ano talaga ang best way na makapasok dito. Kasi ang student kasi ngayon is sobrang naghigpit na sila. Gaya niyan yung PGWP, kailangan na ng IELTS pag mag-extend. Yung mga ganon. Yung mga simpleng bagay na wala sana dati nung kasagsagan nung mga time namin na 2022. As in super ang bilis ng mga pagbabago and ang dami nilang kailangang baguhin na hindi ko din maintindihan kung bakit. Sa mga may pangarap pa din na pumunta dito sa Canada, pwede pa din naman. Pero nga lang, yun nga, pag-aralan mabuti ang sistema, kung ano yung mas mabilis or much better na maghanap na lang kayo ng work online. Kasi marami namang work din online na pwede kang i-hire ng Canadian company na ang company na yung mag-i-sponsor sa'yo. Pero maswerte talaga ngayon yung mga healthcare workers, yung mga caregivers kasi yun ang priority ng Canada ngayon. Wag mawala ng pag-asa. Baka sa susunod na mga taon, medyo magluluwag na naman sila. Ngayon kasi sobrang dagsaan lang talaga ng mga estudyante. Iba't ibang lahi, Pilipino, Indian, Chinese, lahat talaga dagsaan talaga. Kaya kailangan nilang i-minimize muna yung mga student at mga tourist ngayon para lang maibsan yung yung paano tawag nan yung pagka dito ng mga estudyante kasi as in dagsaan talaga. Yung iba kasi wala na silang nakukuhan trabaho or wala nang nauupahan ng mga bahay. Hindi ko alam kung bakit ganun. Kasi dito naman sa Manitoba, okay naman kami dito. But I don't know sa ibang provinces na nahihirapan na daw sila maghanap ng work sa sobrang dami na ng tao. So, yan yata ang dahilan kung bakit talaga sila naghigpit sobra ngayon. Kabili pala kami ng guys kanina, croissant sa Costco. Matagal na din ako hindi nag-croissant. Siguro mga ilang buwan na din. Masarap to pag nilagyan kasi ng ng Nutella. So, bumili na lang ako kanina and susubukan ko kung magustuhan ni Ethan. Masarap yung croissant sa Costco. Tignan nyo yung weather guys. Talagang gloomy siya. And yung mga puno ay nag-iiba na yung mga kulay. Ayan, kasi nagsimula na yung fall namin. Yung bakuran namin napakadumi. hindi kami nag-decorate ng bakuran namin. Puro gulong. Ang dami namin gulong dyan. And ito, ipapasok ko na to kasi paano na siya. Giniginaw na siya dito sa labas. Kailangan ko na siya ipasok. Merong bagong toy si Alicia namin. That's Cocomelon toy. Yeah. Meron kasi kaming gift card na receive nung binyag niya. Binili namin ng toy na yan. Dumaan kami ng Toys R Us kanina. Ang ganda niya. Ano? Cocomelon. Kuya! Dito na yan. Kiss na baby sister. Bagong toy ni may baby sister. Ang cute, diba? Kuya, susukatin niya yung mga damit niya. Hey, Pogi! Ganda naman yan. Para ba na ako, guys?
Sinamalan ko na yung labahan, guys. And maliligo lang ako habang si daddy yung nagbabantay ng mga bata. So, ganito ang ginagawa ko. Pag kunyari nandito si daddy, naglalaba ako, ginagawa ko na yung mga gawaing bahay. Na ako maligo, guys. So, hanggang dito na lang yung video. So, please don't forget to subscribe and support my channel. And also, don't forget to follow all my social media accounts. And yeah, thank you for watching. Bye!